subas al bass, súbele al bass. Me encanta que le subas al súbele al bass. Me encanta que le subas al bass. Súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass. Me encanta que le subas al bass. Súbele al bass. Me encanta que le subas al súbele al bass. Súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass. Me encanta que le subas al bass. MX Community, welcome to Let's Get Loud, Let's Get Live MX Employee Edition. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po kami for CBK Cafe Manila for giving us this kind of area na napaka-cozy and very friendly ang mga staff dito. And pagdating naman sa food, napakasarap and very affordable. Kaya visit na dito sa CBK Cafe Manila. Ang mga bisita natin ngayon, sila ang pillars ng Memo Express. Max dedicated, max hardworking, at max ang malasakit sa trabaho. As their colleague, nakita ko talaga kung gaano sila ka-dedicated and very professional pagdating sa trabaho. And for now, I describe them as a gem of Memo Express.
Let us all welcome Miss Emmy Mercurio, Sir Alvin Tubino, Miss Mai Jimenez, and Sir Joseph De La Cruz. Ma'am, thank you po. Ma'am Mai. Thank you. Sir, Kumusta? opo. Ayan. Ay. So, welcome po and maraming salamat sa pag-attend dito sa amin. Thank you, And thank you sa time po. Alam namin na super busy kayo these days. Pero nakuha nyo pa rin na magbigyan ng panahon para ma-interview ko kayo mga pillars ng Memo Express. Kamusta po? Sige Ma'am Emmy, kamusta po? Opo. Ayun. Ma'am, di pa tayo nagsisimula, umiiyak na. Ako kasi yung iyakin. Ako okay lang. Okay lang. Ni-enjoy ko lang yung pag-stay ko sa Memo Express. Ikaw naman, Pasensya na kasi medyo Emotional ba, ma'am? emotional hanggang ngayon. and kayo naman Ma'am Mai, kamusta na po? Ako naman, I'm good, feeling good, and excited for my 25 years. Wow! For the For upcoming... the upcoming and looking forward to more years. Yes. So, mas excited. Yes. Ikaw naman, Sir Aldrin. Ako, syempre, happy na nakarating tayo sa 25 years na. Medyo yung, kung hanggat kaya, na kay MX tayo. Yes. And ikaw naman, Sir Joseph. Sabi nga nilang tatlo, yung emotional kasi nakarating kami sa ganitong nilalagyan namin. Sana hanggang sa pagtanda namin, kung kaya pa namin magtrabaho, kakayanin namin para sa Memo Express. Yes. Kasi masayang kasama ang Memo Express. Yes. Lalo ng management. Let's cheers to that, no? Sa kaalaman ng MX community, si Ma'am Emmy po is na-hired inventory staff noong September 1998 and now she is a inventory department head. And for Sir Aldrin naman, Sir Aldrin Tubino was hired on September 1998 and before he was a former messenger and now he is a regional head na din. And for Sir Joseph naman, he is known as Kuya Abu and na-hired po siya noong 1996 as a family driver nila Sir Edward and Ma'am Judy. And si Ma'am Mai naman po was hired September 1998 and she was a staff before and now she is a area OIC of Cavite. And welcome po sa inyong lahat. And Thank you. yes, at dahil dyan, kaya't ating puntahan ang laman ng usapang ito. Okay, handa na ba kayo ma'am, sir? Yes, sir. Based sa aking nalaman for messenger to regional OIC, grabe yung pag-growth professionally. How can you share your MX Humble journey, Sir Aldrin? Wow. Parang siguro nag-start siya wala pa ako sa MX, no. After mag-graduate ako ng high school is nag-graduate kasi ng high school is 94-95. And then siguro mga 17 years old ako or magi-18. Tinawagan ako ni Sir Jonald Lasqueti na punta ng Maynila, magtrabaho daw. So sabi ko, ano bang Maynila? Siyempre, wala pa tayong alam nun. Opo. Nung time na dumating ako ng Manila, si Sir Jonald is nasa Mobile Express na. Bali, doon ako nagtrabaho as messenger din. Located siya sa Mega Mall noon. And then, doon ko nakilala sila, Sir Edward. Dahil siya yung manager namin dati. Tapos doon ko rin nakilala si Sir Edgar, Sir Edwin, Ma'am Judy, Yes. Sir Edwin, sila Sir John. Yes. After siguro yun yung time ng mga puro pager tayo. Pager time pa nun, wala pang cellphone masyado. Yes. From there, nag-resign si Sir Edward from Mobile Express, which is nagtayo siya ng Mobile Express, and then nag-resign kami, yung some staff ng mobile na nag-Memo Express before na wala na rin sila ngayon, lumipat sa Memo Express. First na trabaho ko kay Memo Express nga is yun yung nabanggit mo nga sir, na messenger ako. Yes. Na yung first store natin is located at Tutuban.
Ang ating presidente pa noon is hindi pa si Sir Edwin. It's Sir James Tan pa siya ngayon noon. Oh. Yung presidente noon, siya yung tao sa store, physical store. Tapos ako yung tao. As in, dalawa lang kami noon. Wala pa si Ma'am Elena noon. Sila Ma'am Emmy na dito sa head office. Ako lang at saka si Sir James. Ang trabaho ko talaga noon is mag-deliver ng mga yun, Units. yung sa pager, Okay. mga order, mga call cards or something na ang mga kadalasan is mga Chinese, as in puro Chinese. Syempre, pag ikaw yung tao doon, hindi mo maintindihan. Si Sir James ang makikipag-usap. Tapos ako yung magdadala kung saan ko deliver. Kasi noon, hindi pa uso ang GPS. Ano pakialam mo sa Maynila? Wala akong alam sa Maynila. Ang dala ko, Literal na map talaga. literal na mapa. As in, mapa ng Manila. Babaybayin mo kung saan pupunta sa ganito, pupunta sa ganito. Pero ang maganda doon, hindi nakakaya magtanong. Kasi pag nagtanong ka, mas madali mo mapupuntahan yung mga location na pagdadalhan mo. And then from there, Messenger, nagbukas kami ng exhibit sa Glorieta. Before, ang tawag pa doon is quad. Not Glorieta 1, Glorieta Quad. Quad 1, Quad 2, Quad 3, Quad 4. Doon kami nagkaroon ng exhibit na sobrang tagal. Wow. Siguro years ang inabot namin doon na exhibit. Messenger din ako noon. Pero tumutulong kami sa sales na parang doon nag-start yung pagiging sales ko. Kasi yung advantage ko noon before, nung galing sa mobile ako, marunong akong magputing-ting, tsaka mag-program nung parang sa cellphone, parang dating mga analog, na kaya kong mag-program ng digital at tsaka analog. Parang ako yung parang naging takbuhan din nung pag nagbebenta ng call cards, iloload ko. Medyo tedious noon, hindi katulad ngayon na over the air lang. Dati noon manual, medyo mahirap. Tapos sila Sir Edward, mga boss, Sir Edward, Sir Jan, doon yung makikita talaga na nagbubuhat ng module, magbubuhat ng cabinet. Grabe. As in, boss yun Yes. Maghahatid ng tao. Tapos, yun, ingress, egress. Kasi wala naman tayong partner nun Bahala ka, maghakot ka, module natin nun is yung mga box type, yung malalaki. Opo. Siguro hindi kayang buhatin ng isang tao, dalawang tao. Kasi Grabe. talagang tutulong-tulong. Usually ganun. Isasakay mo sa truck, open truck, dadalhin sa bahay ni Sir Edward sa Malabon. Tapos, susunod, meron na naman uling exhibit. Pero yun yung buhay namin no dati, Messenger kami. Naalala ko pa yung kapatid ni Sir Joseph, nakasama ko pa yan. Ang tawag namin si Diwata. Maglalakarin namin mula Paseo de Santa Rosa hanggang Glorieta, pasang-pasa namin box na cellphone. Grabe. Talagang dadalhin namin yun kasi yun yung yun yung trabaho namin. Manual talaga kayo before, sir. Walang postcard. Wala postcard, sir. Punta kami dun sa Cellstar, tawag pa nun Cellstar, box yun. Kung halimbawa 100 box yung dadalhin mo, mamanualin mo siyang dadalhin doon. Kasi Grabe. order yun Tapos dadalhin mo sa Glorieta, doon ibebenta. And from there, dumadami na yung kay MX, Messenger ako noon. Tapos, nadagdagan siya Globolution naman. Which is nabanggit din ni Ma'am Emmy, Globolution is located naman siya sa North EDSA. Kung matatandaan nyo noon, ang North EDSA, wala pang main building pa lang. Wala pa yung extension. Tama. Yung maalala nyo, yung main building ng annex. Paikot yun, yung sa sinihan, mula doon sa kabilang dulo. Ganon kahaba ang pila na isi-serve namin ng Globolution. Kasi tayo lang ang nagbebenta ng cellphone noon na Globe Black. Kaya kasi tinawag na Globolution, it's Globe Black siya. As in talagang sobrang haba ng pila, hindi kami kakain, as in talagang buyat. Pero worth it kasi ang kasama mo, mga bus pa rin habang nagtatrabaho kayo Sila yung magdadala doon ng stock, kami magbebenta. And from there, nagbukas tayo ng store, yung Festival Mall at saka yung Santa Lucia. Doon na nag-excel yung, siguro sa akin, yung experience ko, nadala ko. Kasi from Messenger, naging sales ako. And then, naging technician din ako. Technician, not the technician na backdoor, in front of the customer. Wow, grabe. Doon ka yung doon, yung parang skills mo, paano yung Mas mabilis. Mas mabilis. The same time, yung courage mo na sa harap ng customer mo, nagbubukas ka ng cellphone. Ganon yung training sa amin before. Pero bago ako maging technician, trainin muna kami sa Tomas Morato. Si Sir Jeff ang nag-train sa amin as technician. As in, hindi ka pwedeng humarap sa customer kung hindi ka marunong magbukas. Para si Miss Myra, naranasan yan. 1,000 bukas ng isang cellphone, 1,000 bukas, 1,000 sara. As in, practice, yun lang ang gagawin mo for the whole month. Magbukas, magsara. So, hanggang kahit nakapikit ka na, sir.
Kahit kapikit, pwede mo siyang buksan. Grabe. Yun yung nag-train sa amin na nung mga technician kami, talagang harap kami ng customer. Kaya pag may problema, kami yung humaharap. Dati nun, nung time namin, nasa sales na kami, naging technician ako, naging technical head ako, naging brand technical head ako, ng Sony, naging trainer din ako, ng Sony Ericsson, from Sony Ericsson, hanggang nagsarado na sila. Tapos from technician, yun na, nalipat ako ng sales kay Sir Robert De Saluna type, na naging area OIC ako. Tapos until na yun nga, nagkaroon ng pagkakataon na maging regional head. At yun nga, ito this time, yung position ko is yung one of the, siguro sabihin na natin na one of the position talaga na highest sa Memo Express, na yun yung regional head. Talagang yung the whole time na ginugol namin doon is talagang ang naghulma sa amin talaga is yung panahon. Tsaka at the same time yung experience namin, tsaka yung nag-teach sa amin talaga ng mga leaders na na-ahead sa amin na nawala na rin. Lalo na kay Sir Jeff. Kasi doon talaga nag-start yung mga technician. Kung mapapansin nyo ngayon, yung mga leaders natin ngayon is coming from the technical team. Yes. Wala talaga silang diretso from sales na naging OIC area. Meron, some, pero yung matatagal na, like ma'am, napapunta rin siya ng technical. Kumbaga, yung aming knowledge is coming from technical side, napapunta kami ng sales. Grabe, yung paghubog ng panahon sa inyo, Yes, Ma'am Sir. Talagang, yung ano, talaga, yung ano namin na yun, yung moment na pinagdaanan namin kay MX, ups and down, sacrifices. Naalala pa nga namin, si Ma'am Bea, nagpapasahod sa amin, hindi ATM. Yeah. Nakasobre. Grabe. Para kaming envelope lang, para sahuran na ng mga ng mga kargador. Parang ano lang, parang may voucher lang kami. Tapos binibigay sa iyo manual. Manual. Parang nga kaming yung mga nagka-construction. Tapos nakapila ka kayo. Pila. Sahod mo. Wala pang HR kasi nun eh. Grabe, from the scratch talaga, no, si Memo Express. Correct. At saka kami nun, masaya kami na premium lang, okay na kami. Yung incentive na pag-uusapan natin, Yes. wala nun, premium lang kami, okay na kami. Pag nakahit kami ng 50,000, isang araw, Sir Jan, 50,000 kami. O sige, premium na kayo. Wow. Diba? And that's good thing about our management. Kasi Yes. nakikitaan tayo ng kahit simple lang, bibigay agad. Yes, talagang sobrang generous Iba talaga ang generous. ng management. Talagang yung from down to earth talaga sila. Mararamdaman mo talaga na hindi lang sila boss. Kaibigan, sabi nga May ni Sir malasakit. Joseph. Sabi nga ni Sir Joseph, mga kuya na nga niya yan. Ganun talaga family touring nila. Yun yung kung siguro kung magkikwento pa ako, baka sila magkwento rin. Baka, yung film natin parang hindi na kami magsalita niyan. ikaw na lang. Parang hindi siguro yun. Marami rin silang experience na masishare. No? Opo. May Talagang kanya-kanya sobrang kaming experience. matulog ka sa karsada. Ay, hindi naman karsada, sa bus. Opo. Kasi naranasan ko, messenger ako, matutulog ako sa bus kasi Buyat. uuwi ako natutulog pa ako, nakikitulog pa ako sa mga tiyahin ko kahit kakapiranggot lang na sa monumento. Mandalo, may kami sa Makati, tutulog ako papuntang monumento. Tapos para monumento, magbabayad ulit ako papunta ulit kasi madaling araw may ingress ka na naman. Kumbaga, yung tulog mo sa biyahe na, Alabang to monumento to Alabang. Tapos baba ka na pag maliwanag na kasi mag-ingress ka na ulit. Grabing tapos sacrifice. sometimes kanda Sir Edward ka makikitulog na bahay. Sasakyan na Sir Edward, yung pinaghakutan nyo, doon ko matutulog. Kasi kinabukasan may ibang pwesto ulit kayo paghahakutan. Talagang naranasan namin yung sakripisyo. So grabe ang MX community, yung mga pinagdaanan ng 25 years, pillars na Memo Express. And thank you Sir Aldrin. Kayo para naman Sky, how can you give your max help to your previous customer and now your area OIC ng Cavite, Ma'am Mike? Kasi si Ma'am Mike kasi galing from sales na naging area OIC na siya. Ano nga yung ma'am, yung meron kang hinuhold na mga employee? Okay. Yes. So may mga in-handle kami mga staff. Yes, ma'am. Yes. Before kasi yun, nag-handle ako ng store. So OIC ako na ng MX Imos. Before, binibigyan natin maximum help is for the customer alone ng Imos. Unlike today na area na, so mas malawak na ang hinahawakan, mas marami ng tao, and the customers na binibigyan namin ng good customer services, hindi lang yung sa shop ko. So,
mas marami tayong chance na mabigyan ng mas magandang good customer service ng Memo Express. Yes. Kung ano mga hinihingi nila, so ipoprovide natin. Mhm. Before kasi, nung OIC ka, yun nga, yung store mo lang, so siya lang yung, kumbaga kung may bisita ka, isa lang yung focus mo, yung store mo lang. Unlike ngayon na 10 shops yung handle ko sa Cavite, so mas marami na tayong magbibigay ng mga good customer service ng Memo Express. So Wow. I'm happy doon na mas marami na tayong nakaka-experience ng good customer service ng Memo Express. So, ano naman ma'am yung mga challenge mo kung paano mo sila i-unite as one? So, syempre meron kang mga store, madaming store na 10 stores. Yes. How do you, anong challenge sa'yo to? How to handle 10 shops po? So yung mga challenges, marami or mas mahirap compared sa isang store. Kasi different people, mas madami. So kung before, ang hawak mo lang 5, ngayon nasa 30. So meron silang different characters. Yes, So yun, personalities. personality. So dapat i-detail mo lahat yun. And kailangan naka-scope siya dun sa character and character and ano na Memo Express. So yun, medyo challenging pero as much as possible kailangan naka-instill sa mind nila na kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng management or kung ano yung character talaga ng Memo Express yung dapat na-instill natin sa kanila. Pero as of naman, okay naman, we're doing good naman. So yun. Wow, congratulations. And ayun, MX community, no, for giving customer satisfaction, dapat talaga we have to maximize help them na not only pagbibigay ng pagbibenta, tapos bibigyan mo din sila ng syempre satisfaction kung ano talaga yung wants and makakatulong ka din sa kanila. And thank you Mamay from being a jolly for Max Happy natin na si Kuya Joseph. Didiretsahan tanong, why you should stay in MX? Ako, kasi actually talagang parang turingan nyo rito, magkakapatid na. Brotherhood. Wala akong nakitang boss, wala akong nakitang Ako ayoko tinatawag ng sir eh. So, Hindi, sa totoo lang, ako, para sa akin, ayoko tinatawag ng sir. Nakakapatid lang talaga. Parang Kuya. gusto ko kuya. Wag po kuya. Hindi naman sa ganun. Hindi kasi yung pagiging nyo, di ba, magkakapatid. Opo. Kasi mas maganda yun kaysa may Parang Hindi, mas yung mga ako- pinagsamahan. Totally. Siyempre, pag may mga ibang tao, sila si Redford, pag may ibang tao, siyempre, kailangan medyo may paggalang. Pero pag wala, kami sa van, pag nagdadrive kami, kwentuhan, normal na kwentuhan. Parang normal lang. Parang normal lang, Walang wala. boss. Oo. Walang boss sa pagitan namin. Si Redford yan, That's good. niloloko ko, Sir Jan, binibiro ko. Yung mga ganun bagay na, Nakakapag-green joke ka pagkasama mo sila. hindi mo sila ituturing na ibang Kumbaga, tao. walang barrier, wala Napaka- kang pressure na mararamdaman pagkasama mo sila. Kasi kung totoo lang kung hindi ako tumagal dito, nung una pa lang, hirap na hirap ako dito. Grabe yun. Sundo kang bata, deliver ka. di-deliver ka, pipick up ka. Pager pa lang kami dati. Tapos, Pipick up ako lang mag-isa, wala akong katulong. Pipick up ako. Tapos, susundo ka mga anak nila, eskwela, ganyan. Puro ganun. Kasi Tatagal ba ako rito? tapos si Ma'am Jody, magsasabi mo siya, dali mo Magsasabi sa ko, dito. utusan mo to, utos sa ganyan. Pero hindi, ang inakita ko nga, yung kabaitan nila. Yung goodness in their heart. Correct. Yung generosity nila. Napaka-generous nila. Yes, Bawat- and very important naman yun for sa atin na nakita yung kabaitan ng management, di ba? Tsaka pag kumakain kami, kami pa namimili ng ulam. Hindi yung sila mga hindi, sir, ito gusto kong ulam. Paborito nga, alam mo kung ano paborito mo eh. Crispy pata. Ikaw, para yun, crispy pata ko. Ayun, ito pusit. Basta ako pusit. Wow. Alam niyo Parang sa Edward magkakapatid na talaga kayo Oo, kapag Kilala niya kung ano mga paborito. Hindi kami hindi kami tinuturing nila na iba. iba, maliit na tao. Hindi. Kung ano yung kinain nila, yung kakainin. Isa sila matutulog doon. Okay. Kung matutulog kayo sa hotel na pangit, doon di sila matutulog. One for all for for one. Kumbaga. So thank you Sir Joseph. Punta naman tayo kay Ma'am Emmy na from one business brand to another business brand, how would you give Max hospitableness sa pagiging hospitable as Ma'am Emmy Mercurio? Ako kasi, since nag-start ako sa inventory talaga sa Memo Express, konting kwento. Nung nag-start ako sa Memo Express, mga pager, ganyan, Motorola, pero ilang models pa lang ng Motorola phone.
siguro masasabi ko na kung ano ako, yung number one is importante talaga yung honesty. Pangalawa, siguro hindi corrupt. Kasi since D1 sa Memo Express, nasa inventory ako until now, inventory and purchasing plus the logistic. So parang 3-in-1 ako. Purchasing, inventory plus logistic. Siguro kung kurap ako, baka wala na ako sa Memo Express. Opo. Pangalawa, siguro kung hindi ako honest at hindi ako marunong makisama, kung may attitude ako, hindi siguro ako tumatagal sa Memo Express dahil iba-ibang tao yung nakakausap ko. Like yung mga partners natin, yung mga distributor natin, madalas nagpapalit ng tao. Yung number one na pinakaano ko is yung pakikisama. Yun talaga yung masasabi ko na siguro hindi ako magaling makisama, pero ang alam ko sa sarili ko, marunong ako makisama. Kasi wala pa akong taong nakakaaway. Yes. Wala pa akong taong nakakaaway since D1. Although, yung sa within Memo Express, yung sa sales at saka sa office, lalo na kami sa inventory, merong konting misunderstanding. Pero about work, hindi yung sa personal. And that's normal naman. Yes. Kasi ako ipaglalaban ko talaga kung ano yung tama. Kung may nakita akong mali, hindi pwede kasi mali. Yung ganon. At saka, maski sa mga natin, sa mga partners natin, nagiging honest lang ako. At saka, hindi ako yung paligoy-ligoy. Yung direct to the point talaga ako. Straightforward ako kung may sasabihin ako. Kasi, para hindi, parang nagkakaintindihan ng mabuti. Kasi, sa mga partners natin, ang dami nila. Iba-ibang personality. Yes. Iba-iba na pakikisamahan. So yun, isa din niya na, kumbaga, malaking natutunan ko sa Memo Express. Marami akong natutunan since D1 ko hanggang ngayon. Kasi dati sobrang mahiyain ako. Mahiyain ka din, ma'am. Sobra. Hanggang ngayon, nadadala ko pa yun. Yung pagiging emotional ko, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun. Siguro, dahil nanggaling ako sa family na mahirap, talagang hanggang ngayon gusto ko talaga yung lahat ng ginagawa mo ay tama. Lahat ng kikitain mo ay galing sa pinaghirapan. Ganun ako, yung marunong din akong makontent sa buhay. Iyon yung pagkatao ko. And mas masarap naman kasi, ma'am, kapag damdamin yung, for example, yung damit or pagkain na galing talaga sa paghirapan. Oo, hindi yung parang mabilisan. Yes, ma'am. Yes, wala kasing value kapag, for example, na-corrupt or something, ganun. Wala kasi, ibang kasi yung emosyon at saka iba yung paggagastusan at saka parang hindi mo darama yung mga bagay-bagay na nabili mo. Although nabibigay mo naman sa iba, pero yun nga, labas lang ng labas, gano'n. Yes, iba talaga yung pinaghirapan. Yes, and siguro yan din ang bigay ng management na whole trust sa inyong apat. Kasi alam nila, Sir Edward, na kung gaano kayo ka-trustworthy sa trabaho at saka yung pagiging may malasakit sa kanila. Yes, malasakit. Pagiging masipag. Yes, yan din. Yeah. Focus sa trabaho. Yes. And yan, MX Community, ang natin for sa kanilang apat na very humble kay Sir Aldrin. Pagiging max help naman for Ma'am Mai. And for, for Kuya Abo, for happiness. And kay Ma'am Emmy naman is for pagiging hospitable. And ngayon po, mga MX Community, meron tayong game dito. We called it Meron o Wala. So, ito po. Eto, baliktaran po ito siya. Ipapakita nyo lang, may mga question kami na answerable by meron o wala. So, kabaliktaran to. So, sa'yo yan. Ayan. Thank you, sir. So, ayan. So, kasagutin namin kung meron o wala. Yes. Parang sabong to, Meron, wala. O, game. Meron na ba kayo naging crush sa store? Meron.
So, pwede mo ba namin malaman, sir, kung hindi lang natin isasabi kung sinong pangalan. Ay doon, dito sa picture na to. Nag-shota mo yung mari. Nag-shota ko pa to. Ano to? Sobrang minahal ko to. Oh, wow. Mula Antipolo hanggang Alabang inihahatid ko. Sino Oh, makakapagod? grabe. Pero So, Tapos binilang ko pa ng hardbound ng Harry Potter. wow, Harry Potter, kung sino ka man. Sino ka man. Yun siya. Nato. kayo, mahal-mahal ka ni Sir Anthony. Wala na siya sa MX. Ano Hindi na ka X kaibigan. X. Ayan. So, salamat. Ikaw, Mamay, bakit wala kang crush sa MX? Bakit wala crush? Siguro nung napasok ako sa MX, ano na ako, taken na ako. Taken. Masyado talaga akong ano man tawag doon? Loyal. Loyal. Mm. Isa lang ang pogi sa Sana kanya. ako. Wow. Sana Yan all. na si Sherwin. Ikaw naman, Sir Kuya Abu. Ako marami. Oh, Yung may gusto ka o yung may gusto sila sa'yo. Alam niyo si ito maintriga talaga. Dapat ang tanong kay Kuya Abo, kay pare, yung may gusto ba sa kanya o yung may gusto siya? Oo. Pwede. Kung sino may nagusto sa'yo. Marami. Marami din, grabe. Alam niyo si Emmy buhay ko eh. Open book mo pare, open Ang book. dami ko naging asawa sa buhay ko. Hindi ko na alam. Grabe. Pero isa lang naging minahal ko dito sa MX. Marami akong crush, pero isa lang yung Pasko yun. Yes. And sa para akalaman natin, no, si Kuya Abo kasi, napaka-happy person nito. Kaya hindi din ma-question natin kung bakit siya lapitin. Kasi may sense of humor din. Hindi, kasi sabi ng Panginoon, hiram na katawan lang yan. Kaya Ipamigay mo. din. I-share. Baka maban tayo dito. Dapat may paggamit mo. Yan naman pala. Hiram lang naman yan. Okay, next. Ang next natin question, meron ka bang naranasan na di mo nagustuhan ang amoy, pero wala kang choice kung di harapin siya? Meron o wala? Meron. Marami. Controversial talaga ito yung number 2 na question. Marami. Ako, Ano? siguro, question number 2, Mama. Meron ka bang naranasan na di mo nagustuhan ang amoy, pero wala kang choice kung di harapin siya? Meron din. Ikaw, Ma'am. Answer. Meron. Ikaw, sir. Wala. Wala siyang Wala akong amoy. Wala siya. Wala talaga. Stable siya, wala siyang pangamoy. Wala ka pang amoy. Pero, may mga nagsasabi sa akin na ganun ang amoy. Yun lang, hindi mo Kaso hindi ko talaga maamoy. Baka ano ka na, ano nga to, yung immune. Hindi, ano siya, disabled talaga siya. So hindi ka naman positive. Hindi, grabe ka naman, may panlasa. Wala talaga siya pangamoy. Wala talaga. Okay. Pakita mo pare yung ID mo. PW. Okay. Yun pala. Yung parang sakit ni Andrea Brillante. Di ba pang mayaman, mga artistahin? Wow, rare. Rare talaga siya. Hindi, with a million people, isa lang ang meron. Rare nga. Pang mayaman siya pangmayaman. Wala siyang pangamoy, ma'am. Kahit tututan mo siya sa mukha niya, hindi niya maamoy. Hindi mo maamoy. Kahit Pero may panlasa siya. May panglasa. Tutot nga, kahit kailan, buti nga kayo, naamoy niyo yung tatak. Hindi, bakit? So ako kasi wala din. Hindi ko pa na-experience na gano'n. Kasi nasa office. Opo, may nasa... Pag nasa siya po, kaya ako kasi nasa Pag technical nasa ako siya, nun. mas mahirap yun. Yeah, iba't ibang tao ka din kasi, sir, di ba? Technical side kasi. Ako wala akong pang amoy pero mas mahirap kasi yung galing ka ng labas, Yes. araw, at papasok ka ng Iba talaga. iba. Ano yun? Amoy araw. Oo, may araw na nabubulok, hindi mo alam kung natuyo ba yung damit o So anyway, baka kumakain pa sila. No? Let's proceed sa number 3. Ang number 3, naranasan mo na ba magkaroon ng charges sa store? Meron o wala? Meron! Lahat Ako kami meron. Lahat kami yan. Ako meron din. Permado kami yan. Yes, siguro yung wala siguro dito, siya yung abnormal or kumbaga Pag pumasok ka ng Memo Express, Pag wala kang unang perma. pasok mo pa lang, Pumirma ka na pag wala kang merong charge, yari ka na. Hindi ka tao. Kasi hindi ka tao. yes, yung mga ganun. Kasi normal lang kasi sa company na magkaroon ng other Naranasan ko yan, charges. sir. Nung nag-deliver kami ng Tomas Muratupa dati, Naduputan. natukutan kami ng isang box. Isang box kasi ang halaga is 25,000 each. Noon, Wow. noon pa yun ha. Noon pa yun. Noon pa yun. Mga Isang telepono, 25,000. 2015 o 2014. Ay naman telepono nung Nokia. una is Nokia. Nokia Mga 62, 50 3310, yata. mga ganun. Flip, 62, 50. Flip. Oo.
Grabe. 20 pieces ang nawala sa amin. So paano yun? Binayaran nyo as a whole team or ikaw? Binayaran tapos sa sobrang generous ng mga boss natin, konti lang binabayad. Sa sobrang tagal ng bayaran. Nagiging okay na. Parang babadod lang at Ano kasi mararamdaman? talaga. Sabi ni Sir Ganun Edo, sila. siguro sa tagal magbayad na Joseph eh, wag na nga. Ganun talaga sila. Naawa. Ganun sila talaga, promise. Oh, yan. So sa number 4, meron ka bang na-experience na pumasok na hangover sa trabaho? Ako, meron din. Recent lang to. Malangit naman ang kaluluwa ni Parody. Si Rodi. Kami naman, ano yan, may kwento ko dyan. Amoy Yes, sir. Wala na si Sir, si Paring, Rodi, hindi, si Paring Rodi at saka si Paring Joel. Dapat Barso. kasama namin si Joel dito pag din dapat siya. Ano yan, festival time namin. Kasi madalas kami nagiinom talaga, boarding house, itong mga to eh. Tapos tatawag yan, pare, deliver namin dyan. Tsaka si Paring Rudy na pumanaw na. Pare, dadaan kami dyan sa May deliver kami. Sa Alabang, may deliver kami. Diyan kami matutulog ha. Eh, usually doon sila matutulog. Doon yung truck ng Memo Express, nakaparada doon sa boarding house. Magiinom kami. Damag, syempre, ano yan, mga bata pa no. Alas Sila, dos. maaga silang luluwas uli kami. Alas Kinabukasan, lasing. Siyempre, aamat ka, hangover ka. Di, dalawa kami ni Sir Joel sa festival. Ito, totoo nga na to. Alam ni Sir Jan to, kahit kinikwento, tumatawa nga si Sir Jan. Sabi ni Joel sa akin, pare, higa muna ako dito sa technical. Tapos, ikaw muna magbantay. Di, sabi niya, sige, ako muna. Yung mga bangko namin doon na pang-technical, pinagdikit-dikit niya, humiga siya, nakaganyan pa siya. Sarap tulog niya. Maya-maya, hindi namin alam, dahil ako nga technician, may ginagawa ako. Maya-maya, sila Sir Jan, Sir Edward na. Parating na sila. Pagpasok sa opisina, si Joel. Joel, anong nangyari sa'yo? Sabi Sir Jan, Sir, masama ang pakaramdam ko. Talagang pumasok lang po ako kasi wala pong tatao. Sabi ni Sir Jan, sige, pahinga ka na muna, tapos maya-maya, pwede ka na umuwi. Lusot. Lusot pag-alis na Sir Jan, Sir Edward, men, bira ka, di mo naman ako ginising. Sabi ko, paano ako gigising? Iladyan na sila, Sir. Tapos pag-alis na Sir, pare, ako naman ang matutulog, ha? Yun yung mga panahon, experience time. Kahit pag kinuwento nyo kay Sir Jan, alam pa ni Sir Jan yun. Maraming experience. Eh baka dun siya na time na dukutan. Kasi na-over. Hindi naman. Pero ito sir, yung gist. Kasi sa inyo, sa lalaki, okay lang meron. Punta naman tayo kay Ma'am Emmy. Bakit meron, Ma'am? Meron bang answer mo, Ma'am? Ano na ngayon, dahil charges ba? Hindi, sa amoy alak. Hangover. May hangover. Kasi, yung Logistic logistic kasi, dati kasi ako, sa inventory ako, nagdi-dispatch ako pag morning. Ngayon, di ba yung isang logistic na amoy pa talaga alak? Oo. Maamoy mo talaga. Okay. May hangover pa. Kasama namin. Tinano ko. Pero wala na siya ngayon. Okay. Meron ang sinagot ko. So, malaki Kumbaga, Kasi puro mag-iinuman yung kasama mo eh. kumbaga parang na-involve ka lang doon sa pagiging parang may hangover, Ma'am. Okay, thank you, Ma'am, no. Yan po, alam nyo, MX Community, our pillars awarded last August 1 sa Ube, Mr. Ube Tower, and they receive a surprise token of appreciation from the management. And sa ating brand na si Realme, they received 25,000. And na-shock nga po ako noon, MX Community, kasi akala ko si Sir Joseph nagjo-joke lang. Kasi sa likod kami kasi, tapos narinig ko si Sir Joseph na thank you, nagaganon siya, thank you, gumaganon. Tapos he was saying na thank you daw, and I saw in his eyes na he was crying tears with joy. Can you explain, Kuya Joseph, kung anong nararamdaman mo during that time? Sobrang tagal ko na nga. Kasi actually, maraming beses na ako nakapunta ng Boracay.
Actually, pag may nag-champion kami, tapos pag may pa Trip, incentive si Memo Express, nagpupunta naman kami. Sabi ko lang kasi, yung mga pinaghirapan ko, eto na, Wow. yung 25,000, siyempre napakalaking halaga na. Yes. Tapos may pa-trip to Boracay ka pa, tapos may pa-25 pa uli si ano. So napakalaking yung pinaghirapan namin nagbunga lahat. Pero hindi mo na-expect pa rin na may Boracay. Hindi ko ini-expect, alam ko pera lang talaga. Kayo, na-surprise talaga kayo sa Boracay. Kasi di ba, nung una, Request niloloko pa pa lang si Sir Edwin. during that. Sabi ko, Sir, yata, Palawan Sir Edwin. Hindi ko alam na may trip. Kaya sobrang tuwa ako talaga. Kasi, hindi naman para sa akin yun eh. Ako pa, kung totally kami nagpupunta naman kami ng ibang lugar eh. Yung sa pamilya ko, kasi sa asawa ko, first time niya mag-airplane, sa anak ko, first time niya mag-airplane. It's one of a kind experience. Wow. It's a genuine emotions pala nandun. Akala ko kasi nagjo-joke. And alam ko naman kasi you are happy and a joker person eh. Kaya akala. Kala mga tao, nagjo-joke pa rin ako, pero hindi. Talagang tuwa. Kasi nakita ko talaga sa MX Committee, nakahandusay. Ano pala, nakahiga. Kala mo tumama sa loto. Boracay pa lang yun. Boracay pa lang yun. Yes. Yun nga. Para sa akin kasi, hindi ko in-expect talaga. Na kasi ano yan, lagi niya pag nagta-travel kami, yung nasa van, nagpaparinig lagi ang kada sa Edward. Na, ay, may pa-Boracay, may pa-Palawan yan. Palawan. And this, may pa-bull. Sir, May bull request mo lang. pa lang siya that day, di ba? Nirequest mo pa lang. Niloloko nga niya pag Hindi siya visit natin. Talagang hindi namin expected na may ganung price kami. Sinabi pa Hindi, rin wala. niya, Kasi sabi wala pa namang rin. nag-leak na information na may ganito. Alam namin, may pera. Ang alam lang namin lagi, laki, tapos may pera na May kasama. pera. Pero Kasi yung yung 20 years kami, 20,000. Siyempre, pag Tas 25, 25,000. Kaya expected na namin. Hindi namin alam yung dalawang na tips na binigay Instant nga ni yun eh. MX. Saka sabi niya lang na sana may patrip, tapos biglang in-announce na meron nga. Kaya wow, grabe. So this is your first time, Kuya Joseph, na magpunta ng Boracay with your family, right? Ano naman, kamusta naman ng reaction nyo pag-announce na meron kayong 25 plus, meron pa kayong trip to Boracay? Actually, syempre yun, syempre nagulat din ako, no? Wala talaga, sabi nga namin kanina. Lahat kami, hindi namin na-expect na may ganong surprises. Syempre, unang-una, natuwa ako. Syempre, thankful din ako, no? Unang pumasok agad sa akin, ako, dalawa lang kami, Parang, mamumroblema ko kasi kailangan ko isama yung dalawa kong anak. Kasi, parang sa family, na rin yan, Family bonding. Although, nakakalabas naman talaga kami, pero iba pa rin to na, kasi one of a kind, kasi unang-una, 25 years na pinaghirapan Yes, mo. tama. Tapos, kaysa mapunta sa wala, yung ang matitreasure mo dito is yung memories ba? Yes. Hindi ko naiisipin na magagastos pa ako ng ganito. Sa memories na habang nabubuhay kami, iti-treasure yan. 25 years yan. Na napunta kami ng Boracay with my family. Kaya talagang thankful. Talagang syempre sobrang lucky namin na kaming apat na one of a kind na binigay din sa ng management rights. Napaka-generous ba? Hindi lahat ng mga pagkakataon na mabibigay sa isang empleyado. Siguro, special din kami. Dahil apat na lang din kami 25, siguro, yun, thankful din kami. Usually nga, nalulungkot kaming apat dahil dapat 7 kami. Kaya alam minsan, nawala na, isa na. Nawala. Kaya, buhay pa naman Buhay sila. pa naman. Pero wala na ngayon sa MX. Wala na sa MX. Akala ko kasi Si mama. Lena, Sergio, Hello Miss po. Jane Cruz. Jane Cruz. Saka si Joel. Si Yan, kasi Joel Joel Cabas. 20. Kasama natin si Joel. Hindi, 20, si Lena, Si Joel Cabardo. Wala na si Miss Jane. Isa pa. Wala na, tayo lang. Dito tayo nun. Si Joel Cabardo nga lang. Mini. Minilimbo kasi hanggang lang. Pero ang natin, kasi nung Anim lang ba tayo nun sa Yes, binigyan sir. sa nag-jogging? Anim lang tayo. Pampito talaga si yun yung talagang pito kami. Kaya lang, apat na lang nga kami natira. So ikaw naman, Ma'am Mai, anong reaction mo dun sa pag nakita mong malaki yung yung nakalagay doon sa yes. Ako hindi lang siguro na-capture doon sa video, pero talaga napawawa ko doon. During Talaga that time, ba? sabi ko, wow. Kasi, yun nga, lagi kami nagtatanong, ano ba yung in-expect natin ngayon? Ano ba yung surprise? So, wala nakakalam sa amin. So, nung in-announce, alam namin yung monetary, pero yung sa trip to Boracay, tas additional from railways, talagang surprise sa amin that day. So, yung feeling na masaya,
Kasi yun nga, sabi nila, makakapag-travel kami with the good for ito siya, pero may chance na kasama namin yung family namin. So sabi ko nga dun sa mga kids ko, una ayaw nila sumama. Sabi ko, sige, sama na kayo kasi ito, ngayon ko lang kayo matitrip. Once in a lifetime. Once in a lifetime. And malay mo, ito na yung first na mag-travel tayo. Yes. Diba? So, yun, masaya and lucky din talaga kami. Thank you sa management and of course, Wow. Ma'am Emmy, ikaw naman po. What was your feeling that moment? Ako kasi, honestly, no, dahil siyempre kamamatay lang yun. Sorry. Yan na naman, Michelle. Okay. Hindi. Kasi yung time na, yung August 1 awarding, wala pa talaga sa isip ko yung party, ganyan, yung pagka-travel. Kasi medyo Emotional. hindi naman sa nagmamalaki or what. Kasi wala pa talaga yung hindi ko lang maramdaman yung kasi iba yung Feeling mo that moment. Oo, nung time na yun. At saka hindi ko rin kasi nakita na may trip to Boracay. Oo. Ang ini-expect ko lang talaga is yung ampaw, ganyan, yung vlog. Tapos ang nadagdag doon is yung trip to Boracay at saka yung Sa partner. kay Pocket Money from Realme, ganyan. Ako, hindi ako kasi Emotion. Oo. Emotional down ka that time. Oo. Actually, plan ko nga nung August 1, hindi talaga ako mag-happy na awarding. Kasi sabi ko parang, iba kasi yung bigat ng Pero thankful naman ako talaga sa management, yung sa generosity nila, pagiging mabait nila sa aming lahat. Nagpapasalamat talaga ako. Kasi hindi talaga sila yung katulad ng ibang boss na ang mahirap makausap. Sila talaga, Kung kaya pa i-adjust nila. Sobrang bait talaga nilang lahat ng mga boss natin. So yun, nagpapasalamat ako. So ma'am, sir, meron po kami dito mga photo album na kung saan ito yung nakuha nung una pang panahon. Tapos, Nakalupay. yes. Hindi. Nung una, ito yung kinikip talaga namin sa sa cabinet namin. So pwede kayong kumuha dyan tapos ipapakita nyo sa amin and tell a story, a little bit ng story. Kung ano nangyari, kung sino-sino yung kasama nyo. And eto na, pwede kayong kumuha dito. So ayan. Ayan, ikaw, yes, kumuha po kayo ng isang picture and pwede nyo po dyan Wala naman ako ibang picture, ito lang. Ayan. Ayan. So, since na nauna na si Ma'am Mai, ako talaga. sige. Sige ma'am, ano po? So ito yung nakita ko na pictures, nakasama ako. Mhm. Ito during Santa Lucia Days. So ito yung unang, I think pangalawa or unang store. Pangatlong store. Santa Lucia? Oo. Pangatlo, di ba? Una. Festival. Una, Ito yung unang Santa Lucia store. bago After festival. namin Hindi, din tutuban muna exhibit. eh. Ito ba? Pero yung inline. Inline na mall. Ngayon. Festival Okay, aspect, so- Okay, Ayan. Ma'am Mai. So ito yung sa Santa Lucia. So ito yung unang-unang shop ng MM. So mapapansin mo, ang dami pa namin dito. Wow, oo po. Unlike ngayon na talaga sa dahil marami ng store, so may limit na 5. Pero ilan kami dito? 8 na personnel. So yun, yung mga kasama ko, lahat to, ako na lang yung naiwan. So yes. So yes. Goal. Go talaga yan. So the rest, wala na. So sila yung mga batch namin na mga unang employees ng Memo Express. Na yun nga, syempre may kanya-kanya na rin silang mga ngayon. May trabaho. Mga trabaho or ang iba talaga nag-stay na lang sa house, sa greenhouse, right? So yun, ito Santa Lucia Day. MX Santa Lucia, ma'am. MX Santa Lucia. Yan. So marami akong pinuntahan, pero ito yung unang-unang store na nabuksan sa Memo Express. Ay, so ikaw After palang na sa Tuban. pioneer. Pioneer kami dito sa Santa Lucia. Wow. So, yun. Marami akong sa North EDSA ako yung kasama ko sa Pioneer, Fairview kasama ko sa Pioneer. Syempre, for 25 years, lahat ng binuksan Yes. talaga nadaanan ko. So, yun. Very grateful na yung experience ang daming natuto ng bawat store na pinuntahan. And mas maganda kasi ma'am kapag kung ikaw ang nag-open ng store Oo. kasi parang it's
legend, ano ba? Nakatatak na kasi. Nakatatak na talaga eh. Tapos pwede mo siya mauna, ay, inopen ko yan. Yes. And proud na sabihin, ay, nagaling ka ba dyan? Yes, ma'am. Na-feel ko naman nun kasi may ganun din ako na moment. And thank you, ma'am. May punta naman tayo kay Kuya Abu. Parang may picture ka dyan sa cellphone mo, Kuya Abu. Ito actually, Ano yan? Okay. Sabi ko nga sa'yo, ako ang may hawak ng buhay nila. So, ito na ipa-flash. Ang 2011 o 2010. And Yun, kasama ko pa si Sir Robert de Saluna, si Miss Che Gaurino, Sir Edward, si Miss Tess Jimena, Sir Philip, and Sir Jeffrey Wong. Kasi, sabi nga sa'yo, di ba, every year, nagpupunta kami ng iba't ibang lugar. Ng, ng Memo Express sa Bicol, Tugigaraw. Pupunta kayo doon, Kuya Joseph, para mag-open or para Sometimes mag-open, sometimes visit lang. Kasi ganun niya ka-generous yung mga boss natin. Okay. Gusto nilang ma-motivate yung mga tao, kaya pinupunta nila sa bawat shop. With all expense from them? Yeah. Wow. Sabi ko kasi kami mamimili ng gusto namin pagkain. Ganun sila ka-generous sa mga tao. And ilang nights or ilang days naman? Sometimes 4 days, 3 Wow. days. Ganun. 4 days, that's good. Kung saan sila matutulog. Basta buong Bicol na yon 3 days, 4 days. Ganun. Tugigaraw, 4 days din. Wow, Basta sama-sama kayo. Wala kayong iwanan, hindi pwedeng matutulog yung isa sa magandang hindi pwede. Ayaw nila ng Pantay-pantay talaga. Pantay-pantay. That's Walang good. boss, walang Okay. Ikaw naman, Sir Aldrin? Ay, ako ba? Yes, kung ano yung picture ang nakita mo dyan. Actually, ano pa to medyo old na. 99. 1990. 1999. Wow. Ano to, Christmas party ng ng Memo Express sa Malabon, Clubhouse. Malapit sa bahay ng mga boss natin. Yung kung makikita nyo dito sa picture na to, ako na lang talaga yung naiwan. Kasi nandito sila Mamini, sila Mini Limbo, Jane Cruz, Jane Jap, si Kyoki, si Julius, ayan, sila. Ako na lang naiwan. Tapos dito, ang kagandahan nito, may kami dito. Bisita namin lagi dito si Asita Ulaba, Jeffrey Carriazo, mga basketball player kasi mga handle ni Sir Edgar, nakapatid na Sir Edward na kung ito ebidensya, gusto niyo ba ebidensya? Ayan. Asita Ulaba yan. Tapos yung sa isa, ito si Jeffrey Carriazo naman. Isang basketball player din. Oo, basketball player din siya. Na laging nakikita namin sa head office, ito, tsaka pag may tayo. So bakit sila nandyan, Sir Aldrin? Nagsi-speech? Parang mga special guest dahil siya. Nung time na to, manager niya sila Sir Edgar, yung kapatid ni Sir Edward. So bali, parang in-invite sila para mag-speech, gano'n. Parang gano'n, yan, sila. Ito, medyo lumang-luma na, 99. Talagang nag-start si MX 1998, this one is 1999. 1 year pa lang. 1 year pa lang. Medyo marami na kami noon. Kung mapansin nyo, itong lamesa na to, ito is mga bumubuo ng South Festival Mall. Ito yung mga tao nun before. And ilan na kayo dyan, Sir Aldrin? Siguro nung time na yun, siguro mga less than 20s lang kami. Sa South 20s. area. Kasi may mga nakita ko dito, mga North area naman. Ito sila Joel naman. Sila Nini. Yan, itong kabilang grupo naman. South and North lang nun dati Yan. Yan, itong kabilang South side. and North that time? That time. Kumbaga, North area. Wala pang Bismin nun. South and North pa lang. Kaya, yun. Ito yung mga picture. Ayan. Wow. Ako nandiyan pa si So, punta naman tayo kay Ma'am Emmy. Ma'am Emmy, may picture ka? Yung sa opening ng Nokia Professional Center sa Tomas Morato, opening siya. Yun. Itong mga kasama ko dito, si Sir Mike Smith, yung country manager ng Nokia. Tapos, dito yung mga, siyempre kami yung pangalawang batch. Tapos yung iba sumunod. Ngayon, ang natira na lang dito, ako na lang. Ikaw na lang sa mga picture nyo. Sa Wow. mga picture namin. Yun.
So yun, thankful ako na nandito pa rin ako sa Memo Express. And yan siya, ma'am, opening ng ano nga po yun? Nokia Professional Center. Siya yung kauna-unahan nating Nokia. concept store. ng Nokia. Nokia. Located sa Sa Tomas Landsbro. Morato. Tomas Landsbro Morato. ba, pare? Landsberg. Landsbro yata. Dito pala. Sa Tomas Morato siya. Tomas Morato. Wow. Yan yung kauna-unahan nating service center with sales. Parang concept store siya. Diyan yung sinasabi ko sir na wala kami na isang back. Diyan kami nagtitinda. Dito din. Dito siya nagdi-deliver. Nakagarahe ang sasakyan Yes, ninyo, yeah, diba? po, Tapos kumakain dinukot kami. sa ano nila, sa sasakyan nila yung isang box Grabe. May mga ganyan talaga na tao, no? Kasi Nokia. markado na yung sasakyan natin dyan eh. Mm. Kasi lagi North nagdi-deliver. Kaya namarkado ng mga taga-Rulid din ako. Mm. North ma'am, sa North And area. kayo dyan, ma'am, ilan kayo dyan sa store? Actually, hindi ako dito naka-assign. Sa Binondo talaga. Shop Binon, talaga, sa office. Sa office talaga. Bali, pumunta lang kami dyan para mag-attend ng Ceremony or ng opening yes. ng store. Ah, And sino yun, ma'am, sa ano? Sa, eto po, si Sir Al... Si Sir Mike Paul Smith? ba yan? Mike si Smith. Sir Mike Smith. He is a foreigner. Siya yung country manager head before ng Nokia. Nokia. Wow. Kumbaga sila yung Dati Nokia kasi Nokia ang pinaka-mabenta Yes. Opo. phone nung araw. basta yung kauna-unahang service center ng Nokia sa buong Pilipinas. Okay. Kaya tinayo yung kaya medyo yung time na yan, pag nakita nyo dito sa may ibang picture talagang napaka-ingrande ng ano niya kasi siya yung kauna-unahang grinant ng Nokia na magtayo ng exclusive store the same time may service center. Sige. Salamat sa inyo, Pillars of Memo Express. Thank you so much. And doon naman tayo pumunta sa ating general question. Yun, may general. Ayan. So ready na ba kayo for our general Alam ko question? tapos na pare. Hindi Mas pa. kinabahan ako sa general So ayan no, ang first question dito, can you tell me about the journey in Memo Express? Yes, Kuya Avo, ikaw mauna. Can you share about your journey, about the experience, the ups and downs, challenges? Ayan. Kasi nung araw talagang sasabihin ko ako lang talaga ang mag-isa driver. So grabe. Siyang kauna-unang driver. Kila Mambeya, magbubuhat ako ng tela. Kasi negosyo nila Mambeya dati tela. Wala pang Memo Express. Tapos nung dumagdag si Memo Express, pagkatapos kong maghatid ng tela, yung sundo na maghatid ng eskwela, pipick up ng unit sa may Ortigas. Kasi pager pa lang pare. Pinipick up namin sa may malapit sa Comod. Capitol Comod. Oo. Doon. Yun nga, tapos ihatid ko sa ihatid ko sa Binondo. Tapos aalis ka ulit, pupunta ka na ano. Hindi ko alam, sinabi ko nga sa'yo, hindi ko alam kung magtatagal ako noon dahil sobrang ano nga. Pagod Sobrang talaga. hirap, sobrang pagod. Sabi ko, sa sarili ko, mababait naman sila. Kasi hindi ko hinahanap yung kung magkano yung Yes. pera yung sahod sa akin. Ang hinahanap ko yung kabaitan nila. Talagang, Sir John, bibigyan ng sapatos, damit, Sir Edward, Sir Edwin, Sir Edgar, bibigyan ng sapatos, sila Ma'am Judy, bibigyan yung mga anak ko nung kung ano-ano. Basta lahat ng gamit nila sa'yo mapupunta pag pinaglumanan nila. Tapos pag nag-request ka sa nanay nila, Sir John, actually, nanay nila, Sir John talaga ang boss ko. Yun. Bigay talaga sila lahat. So nakita ko na, sabi ko kahit anong hirap, doon nga pumapasok yung tatlong S eh. Ano nga yun, Kuya? Bisyo, magsipag ka lang, at magsikap ka, aabot ka ng mahaba-habang panahon sa Wow. pagtatrabaho. Grabe naman. Ang Yun galing. ang kailangan. Kasi kung wala ka sakripisyo, magre-resign ka agad. Kasi sobrang hirap ng araw. Mag-isa ka lang talaga. Tapos dumagdag na nga si Par Rudy, dalawa na kami. So sabi ko, balang araw din, madadagdagan. Kasi nakikita ko pag-unlad ni MX. Yes. Nakikita ko kung paano mag-handle sila management ng negosyo. Yes. Kaya nakikita ko unlad talaga. Kaya yun, sabi ko, tiis-tiis lang, ganun talaga ang buhay. Minsan niya, sa mga heads, nagsiselos kami kasi lagi sila, alis ng alis. Kami, ay, yaman sila. Nasabi ko na sila, ganun talaga ang buhay.
wala tayo sa ganun. Hindi naman sila MX ang nagpapaano dyan. Ibang tao, mga brand. Yes. Kaya hindi natin yan dapat magsilosan. Yes. Okay lang yan. And very good mindset MX community, no? Kasi ang focus kasi ni Kuya Joseph na yung kabaitan. He is seeing the goodness of their heart rather than to follow na lang yung salary, yung mga bonuses. And kaya siya tumagal talaga. And sa'yo naman, Mamay. Okay, so, yung journey ko sa Memo Express, so for 25 years, nag-start, kasi hindi ito yung first job ko. So, this is my second job. May nirefer lang ako ng mga classmates ko na mag-apply ka dito. So, nag-try ako mag-apply. So, nakita ko talaga, nag-interview si Sir Edward talaga nag-interview during that time. So, makikita mo yung, kausap mo yung may-ari, mag-interview. So, masarap yung feeling. So yun, luckily natanggap ako, inaccept ko. Kahit alam ko na noon, wala pa talaga kaming office. So start from the scratch talaga. Wow. Pero pinili ko kahit may work na ako. Kasi nakikita ko talaga kung ano yung nasalamin mo agad kung yung management, yung may-ari talaga nag-interview sa'yo. Nakita mo yung pagiging sincere niya rin sa pagkausap ka or what. So yun yung mga nag-start kami sa Memo Express. Then, yun nga, sabi ko, wala pa kaming office that time. I mean, may office, pero wala pa mga tables. Nandun lang kami sa sahig, nagka-cap ng mga request for the exhibit. Then kami din ang pupunta for the exhibit. So kami lahat nagpe-prepare, pupunta, pag-uwi. So kami din, paghahatid nga kami ng mga po sa bahay-bahay. Then after the exhibit, kakain. So yung family na feeling mo na part ka talaga ng family. So, hindi yung worker ka na ganito, family ka. The treatment. The treatment, ihahatid ka, kakain kayo sabay-sabay. So, yun, masaya. And even sa mga sa shop level na, pag nandun ka na, ganun din, ma-ano mo siya ma-adapt mo and transfer mo din sa mga kasama mo. Yun yung treatment mo sa ganun din sa kanila. Even mga guards before sa, ito lagi sinasabi ni Sir Chan noon, before yung mga guards, ang tawag doon, close namin, katropa namin, mga guard ng malls, mga nandoon. So, yun yung maganda doon is yung feeling ng pagiging family, yung treatment mo sa co-workers mo, and then yung management ka. And then kahit saan kami dalahin na shop doon, sabi ko nga kanina doon sa picture, di ba? Lahat ng stores na nag-open dahil kami yung una. So, lahat kami nga dadala doon. Pero, wala kami reklamo kahit Quezon City ako, dadala ng pavilion, Laguna, wala, okay lang, masaya ka pa rin, uuwi ka. So, sabi ko nga sa mga ngayon, sa mga swerte na nila kasi kung saan ka malapit, nandun ka na. Unlike before, ikaw ba mag-a-adjust? Ikaw mag-a-adjust, pero wala sa amin yun, okay lang. Kasi at saka nung araw kasi walang traffic. Walang traffic. Wala masyado traffic. Nakarating ako ng alam mga polo Tama. Walang traffic. Ilang oras. Wala kang masaya ka. Walang traffic. Sa bagay, merong may point. Pero iba rin talaga yun yung gano'n. Iba pa rin yung malayo. Iba pa rin yung malayo. Pero masaya ka. Kahit nga ginabi ka na, makakagimik ka pa kasi masarap yung feeling kahit pagod ka, lalo kung kukota ka. So yun, masarap yung feeling. Actually yung feeling naman hindi naman nawala hanggang ngayon. Yes. Na-excited kang pumasok, masaya ka sa ginagawa mo. So yun lang naman, sabi ko nga, yung pagiging kontento mo, yun. Hindi yung sabi nga ni Kuya Joseph na wala na yung sa mga salary or what, yung yung commitment na nandun sa company na. Dito ako nag-start. Proud ako na naging part ako ng 25 years, yung ups and down nung umpisa. Sabi ko nga, scratch, wala pa. Andyan na kami. Pero nakita ko nag-grow. Proud ako na naging part ako. So, hindi madali. May mga ups and downs. Siyempre, yung mga posisyon, minsan mabigay ka sa ganito, tapos mawawala. Pero take it as a lesson. So, take it from the experience, the lesson na wag kang give up. Basta kahit ano mangyari, do your best, give your best. Makita mo na, eto ka, wag kang yung mawawala ng guns or what. Kasi yung dalawang run, ikaw lang na magbabalipit sa lahat. Yung experience na nakuha mo, sa'yo yun hindi naman maagaw sa'yo yun. Yung natutunan mo sa management, natutunan mo sa company, sa mga kasama mo. So yun yung fulfillment tsaka enjoyment. Yun yung importante. The learnings and the lessons, and also the experiences, and the happiness. Lahat. Tapos pag nakita mo yung boss, kahit ngayon, mabatiin ka, sarap ng feeling. Sabi ko nga siguro sa ibang company. Yes, tama. Hindi magagawa yun. Yun. Thank you. And for the second question, as at 25 years in the company, syempre iba't ibang tao and bosses ang nakakasalamuha natin. We have different point of view, perspective, at di mo talaga ma-avoid yung sa isang company yon. So, how would you handle conflicts and pressure, Sir Aldrin?
Ako, siyempre as tayo nagtatrabaho as profession, yung mga profession natin ito, yung sa sales tayo, hindi mo talaga may iwasan na magkaroon ng mga debate. Yes. Lalo na kung mayroon kang hinahawakan na position. Kasi bawat taong nasa baba mo, it's iba-iba yung personality. Like ako, sample ko ngayon, I'm the regional head ng South Luzon, meron akong 6 na area. Yung 6 na area ko na yun, magkakaiba naman sila ng ugali eh. Hindi sila parehas na masasabi natin na yung ginagawa ko kay Ma'am Myra, ginagawa ko kay Sir Joseph, magkaiba yan. Kung sila yung mga area ko kasi hindi naman sila magkaparehas ng ugali. Kumbaga, dun mahahasa talaga through the years na hinubog ako sa MX. Dun siguro, dun mo magkakaroon ka ng learnings ba? Na may apply mo na bawat taong kaharap mo, iba yung approach mo dapat. Hindi iisang approach lang. Kasi sa pagiging leader kasi, hindi ka lang dapat isang style lang leader ka. Kung ikaw yung may authority ka na leader, hindi lahat yan hindi lahat susunod sa'yo. Yes. Siguro, yun yung natutunan ko sa management, yung pagiging humble. One is pagiging humble nila. Hindi mo mapipil na boss mo sila. Although syempre, dapat nadyan pa rin yung boundary as boss at saka yung tayo, mga nasa baba nila. Pero wala yung pressure ba na masyado. Siguro yun din yung na-apply namin sa like ako, yun din yung na-apply ko sa mga tao. Before, sabi ko nga, nasanay din ako na humarap sa iba-ibang tao. Dati nung mga nasa technical kami, ang kausap namin matataas na tao. Yung mga partners natin, like yung mga country manager na sinasabi nga ni Ma'am Emmy, nakakausap namin ng personal. Sino ba naman kami ng mga technical lang? Pero ang kausap namin mga regional na head ng mga manufacturer natin or ng partner natin, doon na-develop talaga yung leadership skill mo, tsaka yung paano ka mag-handle ng tao. From there, ma-apply mo na siya na hindi mo na mamalayan, nagagawa mo naman. Yes. Kasi, kumbaga, naging natural na sa'yo yun, tsaka yun na yung mga naging experience mo, yung mga past experience. Na yun din yung magbibigay sa'yo ng advantage din sa iba, na gano'n. Kumbaga, iba ang ugali mo sa trabaho, iba din ang ugali mo sa outside sa trabaho. Yes, and syempre. that is normal and that what we call professional. Yes. Kumbaga. So nahahati yung ugali mo sa tsaka, syempre, trabaho lang. Tsaka depende sa makakaharap mo. Yes. Kung ang kaharap mo medyo syempre ibang tao, mas i-level mo yung tao, yung ano mo, yung mismong sarili mo. Pero kung halimbawa is the same naman kami, like example, kung tayo sila Ma'am Emmy, kung normal lang, parang gano'n, parang tayo, pag nagkakasama, wala namang, hindi ko nga napipressure yung sarili ko na dapat tawagin niyo ako sir o ganito. Pag nagsarubong tayo sa kung saan man sa hallway, ngiti lang, okay na. Kumbaga wala bang kailangan igalang mo dahil regional head ako. Walang ganun. Hindi ko tinitake as power ko. It's sasabi nga ng management is hindi siya perpetual. Binigay lang yan sa'yo para ialagaan mo yung ating negosyo. Parang ganun lang naman yan. Hindi siya binigay para gawin mong power para makalamang ka ng kumbaga, yun yung binigay lang ng management sa atin para syempre matulungan natin yung ating hanap buhay na tumutulong din sa atin. Yes. And ang conflict talaga sa company, it's a normal thing na kumbaga kapag may conflict, it's a normal kasi may idea siya at saka may idea ka din. So, para magtugma, doon kayo sa gitna. And it's normal. Tsaka tama ka sir, no? Being a leader, kailangan mo makinig sa mga tao mo. Yes. Kasi kung hindi ka makikinig sa kanila at yung gusto mo lagi ang masusunod, hindi kayo magkiklik. Yes. Kaya dapat share ng ideas para sa ikagaganda nung pagiging pagsasama ninyo. Kaya kailangan being a leader, kailangan marunong akong makinig sa mga tao. Listener ka din. Yes, correct. And how about you, Ma'am Emmy? How do you handle conflicts and pressure? Ako kasi, since day one kasi sa Memo Express, nasa head office talaga ako, yung inventory, ganyan. Tapos,
nagiging ano ako parang nagiging apat yung katauhan ko. Kasi sabi kong nagiging apat, siyempre iba yung sa bahay. Yes. Pag-uwi sa Tama. bahay, iba Nanay ako. ka. Nanay ako. Asawa ako. Pangalawa, pagdating naman sa work, iba rin yung pag-handle ko sa logistic. Mhm. Alam ni Joseph yan. Iba rin yung pag-handle ko sa inventory, yung mga tao sa inventory. Iba din yung pag-handle ko doon sa purchasing side. Kasi iba din yung scope ng work, ganyan. Mm. Sa inventory, iba din sa outgoing, incoming and outgoing, tapos sa logistic. So, nagiging apat yung Personality. Oo. Siguro, ang ano ko is, yung patient, yung pagiging pasensyoso, at saka yung kailangan talaga dahil sa apat na, ay sa work, tatlo kasi yung inventory, logistic, and purchasing. Kailangan talaga may ano mo sa mga tao yung pagiging honest at pagiging tama yung gagawin nila. At saka yung paano mo sila ma-protect sa mga hindi tamang gawain, yung mga tao under sa akin. Kailangan mo mag-guide talaga. Pag may mga concern na halimbawa na nakakarating sa akin, ang lagi kong tinitingnan, ano yung magiging solution, ano yung pwede kong maitulong sa tao na let's say nagkamali o kaya kunyari sa logistic or inventory may nawala. Matik yung pagiging pumapasok doon yung pagiging honest ko. Kailangan ganito, Actionan agad. Action agad. Gusto ko yung mayroong action agad. Ano yung tama? Yes. Action na tama yung gagawin. Ganun ako. Hindi naman ako mabait kasi nagagalit din ako pag may mali. Lalo na kung yung mga paulit-ulit na siyempre sa parang tatlong department na hinahandle ko, iba-iba yung klaseng trabaho. Medyo maano din, iba yung approach ko dito sa purchasing kasi iba yung kausap, outside MX na, dito sa inventory, yung incoming, outgoing, dito naman sa office natin, tapos sa logistic, ganun din. Iba din yung approach kasi iba yung scope ng work nila. So, siguro yung ako, yung pagiging head nila, yung pagpapasensya, panguunawa, at siguro yung pakikinig kung ano yung mga concern na dapat i-address. Ako, as a leader, ang more on na tinitingnan ko yung mga concern ng kung ano yung concern sa department ko. Kasi, iniiwasan ko na yung madaming reklamo. Yung maraming nagko-complain. Hanggat maaari, gusto ko maging maayos lahat. Gusto ko lahat nasa tama. Pero sabi nga nila, wala namang perfecto. Pero hanggat maaari, kailangan lahat tama. Yes. Wait lang. Parang naiiyak ang ilong ko dito. Iya ka ba? Tissue. So, ayan. So, ayan na Maximity, no? Ang character ni Ma'am Emmy, napaka-transparent. Kasi, hindi mo talaga ma-handle kung dapat ilagay mo talaga siya sa proper place. Ang pagiging ina mo, pagiging leader mo, pagiging kung saan ka talaga nakikiayon, dapat talaga nandun yung pasensya mo. Kasi ang pangit naman kasi kapag leader ka, maraming issue sa department mo. And that's the good thing about leaderships. Ayan. So, number 4, bakit ka nag-stay kay MX, Ma'am May? Okay, so bakit ako nag-stay sa MX? Una-una, yun nga, yung sa honestly, yung sa management, bakit ako nag-stay? So, of course, trabaho, yun naman, kaya family work. Pero, dito mo lang, although pakalawa to sa work to, pero nakikita mo in base, marami ka rin na makakilala yung kung paano yung pagiging hands-on din nila talaga sa work. Actually, na-adapt ko na nga rin eh. Sabi ko before sa kanila, bisan sabi na sa ako, anong oras na hindi ka pa natutulog? Kanya sa isip ko, yung boss ko nga, yung may-ari.
Minsan magte-text siya, alas 12, alas 1, magme-message, tapos alas 4, alas 3, natutulog pa ba? So, ako empleyado. So, dapat, hindi ko naman sabing gawin ko, pero gawin ko na hindi ko tatapusin yung araw ko, hindi ko tatapusin yung trabaho ko. So, yun yung mga natututunan mo sa kanila. So, malaking itutulong nila sa akin as a person, sa akin din sa character ko. So, yun. Nagstay ako sa MX kasi natitreasure ko yung kung paano, yung marami silang nag-give sa amin, aside from, of course, monetary kasi nga sa trabaho, pero nag-give na knowledge or yung na-impart nila sa amin na pagiging person mo as a person. Yung attitude. Yung attitude, yung character. So, hindi siya lang siya sa work eh. Parang family na talaga yun sa trip. Sabi ko nga, yung asawa ko nga nagsabi sa akin, 25 years ka na. So, 25 years na rin pala kung kakilala ko yung boss mo. So, imagine, hindi naman siya nag-work sa company, pero kilala siya ng boss. So, yung extension ng pag-trip nila sa family is ano. So, yun. Yung love ko talaga din sa work, andun na talaga siya. Passion. Part na talaga siya. Yung passion, yung pag hindi ka papasok sa trabaho, workaholic talaga to si Bob kahit may pasok. Kahit nga nakalib ka pag meeting ka pa. So, naging part na talaga siya ng buhay ko. Natatingin ko nga, sabi ko, eto na talaga, dito na ako na eto na yung by forever. So, may forever talaga. Sabi na wala, pero meron. Nasa iyo yun eh, kung paano mo i-work. Nasa iyo talaga. So, yun. Kaya ako nag-stay is because of the company. As a whole. So, ayan, MX Community, my forever. Yes, my forever. Pero ang forever niyon, nasa sayo na yun. Yes, nasa sayo yun kung magstay ka or kung paano mo dalhin. Kung paano mo tama. Yes. And ikaw, Sir Aldrin, why you should stay kay MX? Siguro honestly, sagot ko lang dyan yung loyalty. Loyalty talaga. Bakit ko nasabi na loyalty? Una, hindi ko alam kung nasundan pa, no? Ako yung kauna-unahang pinag-aral ng MX. Wow. Alam ko yung pare. College. Nag-working student ako. Pumayag ang management na mag-aral ako habang nagkatrabaho sa MX. Pero ang good thing doon buo yung sahod ko. As in, 8 hours. Pero ang papasok lang ako kay MX 4 hours, 5 hours kasi papasok ako sa school ng gabi. Tapos, or hapon kasi depende sa nakuha kong time. Pero good thing yun sabi ko nga, yung binibigay sa akin na sahod ng company ko is buo pa rin. Parang 8 oras pa rin. Kaya lang, syempre, may kapalit yun. Syempre, yung day ako mag-rest day, mga ganun. Pero syempre, part na ng given na yun kasi kumaga ibabalik mo yung utang na loob mo sa management. Kaya siguro hanggang ngayon nandito ako kay MX, no. Yun yung one thing na hindi ko talaga malilimutan na si MX ang nagpaaral sa akin. Na nakagraduate ako ng college dahil kay MX. Actually, Sir Aldrin, nakaka-connect ako sa iyo doon kasi isa din ako sa mga nag-aral during working student ako ni MX. Then yun nga ang sabi ni Sir Aldrin na very true naman na ang sahod mo buo pero yung pagpasok mo is tingi-tingi. Correct. Pero nagpapasalamat din syempre tayo na yung adjustment din ni MX is napaka-doable. Correct. Doable siya in terms sa academics and nag-adjust din sila pagdating sa trabaho naman. Malaga sa kanila kasi pag-aaral. Yes. And I'm thankful naman ako doon. Tsaka hindi sila tumitingin kung level na pinag-aralan mo is high school or college. Yes. Walang discrimination kay MX. Kaya siguro yun, napamahal din talaga. Yun yung kumbaga utang na loob. Kaya siguro nag-i-stay. Kasi kung offer at offer, nung time marami talagang offer na malalaki. Opportunity malalaki. Galing kang technical, mataas yung katungkulan mo sa technical side. Nung time na yun, ang dami nag-offer. Pero we choose to stay. Kasi iba talaga yung pag nasa MX ka. And hindi ako nagsisi kasi hanggang ngayon nandito ako. Kumbaga, sabi ko nga nung time na August 1, sabi ko half of my life nandito ako. Kasi talagang as in half. Mas mahaba pa kasi asawa ko nga, sakripisyo. Hindi ko kasama family ko. Ever since na nag-stay ako sa MX, hindi ko nakakasama yung family ko, asawa ko, anak ko. Pag kinuwenta natin, mas mahaba pa yung nakasama ko sa MX kaysa doon sa asawa at anak ko. Wow.
even oras, bilangin natin yung oras. Saturday, Sunday ko lang sila kasama sa MX. Monday to Friday ko sila kasama. Tulog ka ba pagkasama sa ako? Tulog ko pa. Binigyan tayo ng free para daw magkanta. Ayan. Kaya yun yung sakripisyo talaga. Nandiyan yung isa yung sakripisyo para sa trabaho. Sabi ko, diba, 3 beses na. Tatlong sakripisyo, sipag. Tsaka yung nandiyan yung malasakit na Malasakit. Kailangan may malasakit tayo sa company natin. Kasi yun na lang yung parang return natin sa lahat ng ginawa ni MX sa atin, yung malasakit na lang sa company. Wag na nating hayaan na mawala pa si MX sa atin. Kasi ito na yun wala na. Kumbaga this is the life na. Kahit nga si Saredo nagsasabi siya na hindi niya kaya na wala si MX sa kanya. Kasi ito na rin yung trabaho niya. Which is ito yung talaga nagbibigay sa atin ng lahat. Lahat ng nangyayari sa atin, yung pang-aral ng anak natin, pangkain natin, Part na talaga. lahat talaga si MX ang nagbibigay. Kaya thankful talaga na nandito pa rin kami. So thank you. What about you, Ma'am Emmy? Ako, kaya stay ako sa MX. Una, siguro yung tiwala na binibigay ni Mema Express, lalo na dito sa department ko. Yung binigay nila yung tiwala sa akin sa inventory, logistics, and purchasing. Pangalawa, yung tawag dito, dahil mababait silang lahat as a boss. Pangatlo, yung parang hinahayaan ka nilang mag-work ng yung sarili mong discarding. Kung baga, walang pressure na gawin mo to. Parang hinahayaan ka nilang magtrabaho kung ano yung discarding mo doon sa department mo. Yun ang nagustuhan ko. Kasi yun, mabait, yung tiwala na ibinigay nila sa akin. Tapos yung hinahayaan ka mag-work ng sarili mong discard. Yeah. Yun. So yun. Thankful ako doon. Sobrang tiwala na binibigay nila sa akin. So thank you, Ma'am Emmy. What about you, Sir Joseph? Why you stay? Sa akin, niisip ko lagi, kung lilipat ako, panibagong pakikisama, panibagong Re-reset na naman. Panibagong pakikibagay. Dito alam ko na mga ugali ng boss ko. At saka una-una yun, tiwala sa iyo ng mga boss. Diba, sabi ko nga, pinagdadrive ko sila kahit saan malalayo. Basta sagot ko buhay nila. Sagot nila pagkain ko. Yun lang naman, no? Yun lang sa akin. So, number 5 question, and this is the last question. Ano ang pwede mo ma-advise sa mga bagong employee natin ngayon? Kasi meron tayong mga employee na yun na nga, hanggang dun lang sa interview, tapos nawawala. Meron naman tayong employee na ilang weeks lang, tapos nawawala na naman. So, how would you give advice to them na they would stay in MX? Ma'am Emmy. Ako, tawag dito, doon sa mga bago. Like yung na-hire sa office. Before, yung mga na-hire na i-assign sa office, walang sariling table, walang sariling computer. Kumbaga, hindi pa alam kung saan siya uupo pag may bagong hire na i-assign sa office. Pero ngayon, bago mag-hire, naka-prepare na lahat. May table na, may upuan na, kompleto na yung gamit. Yes. Yun yung difference before at saka ngayon. Pero, maski ganun pa man yung preparation ni MX doon sa mga newly hired na na-assign sa office, yung iba hindi pa rin Nako-content. Nasasayahan. Oo. Ibig sabihin, walang dapat magkaroon kayo ng contentment. Maging kontento kayo sa Kung anong meron. Kung anong mayroon, oo. Dahil nag-apply kayo sa Memo Express, dapat makontento kayo kung anong meron sa Memo Express. At saka maging humble. At saka matutong mag-sacrifice. Kasi sa pagtatrabaho, kasama yun yung sacrifice. Yes. Malaki ang portion ng sacrifice. Yes. At saka importante talaga, mayroon kang malasakit. Yes. Sacrifice, malasakit, maging humble ka. I think wala. And also honesty na lang. Honesty, exactly. Yes. Number 1. And sa'yo, Mamay? Sa akin naman, advice ko sa mga bago or newly hired is, then nag-apply sila. So, they have to try muna. Kasi minsan ang iba nag-give up na eh. Yes. Nakatry na. Or actually, after the training, i-assign sa ganito, ayaw na kaagad nila. So,
in-apply nila is Memo Express and they should know na marami tayong branches. Mhm. And yun nga, sabi ko din kanina, before, konti lang kami, kung saan kami assign is okay lang. So yun, siguro they have to try muna. And Memo Express naman is hindi ka naman ilalagay kung sa tingin nila is hindi rin ka talaga accessible sa'yo or what. And marami naman tayong mga ways kung paano ka makakapunta dun sa mga lugar na yun. And they give you that assignment kasi alam nila dun ka nag-apply and dun ka kailangan. So yun. Yes. And then kung magstay naman, basta ang ano natin is give our best. And then, ipakita din natin na, syempre lahat naman yan may adjustment. So, yun, ipakita lang natin yung best natin. Huwag tayo mahiyang mag-learn, matuto, kasi lahat naman sa atin bago. Na hindi naman lahat pagpasok mo, alam mo lahat. Yes. Kasi iba, nag-give up kasi mahirap yung ganito, mahirap yung ganyan. So, yun, they have to try muna kasi wala namang madali talaga sa umpisa. So, and then, along the way, coming along, yung mga matututunan mo is, sabi nga pag nasa members pa, nakapasok ka na at nakuha mo na yung talaga kung saan ka nababagay and adapt mo na kung ano yung culture ng management. And I know na magugustuhan nila at magtatagal din sila kasi masarap magtrabaho sa members. Yes, thank you. And what about you, Sir Aldrin? Ako, una kasi hindi naman ako na-interview eh. Ni MX. Hindi talaga ako na-interview na sa Edward. Kahit, wala nga ako natandaan na nagpasa ako ng resume eh. Pero siguro sa mga bago natin ngayon Pares tayo pare. wala akong resume pag inalong ka sa MX, wala akong resume. Siguro sa mga bago ngayon sabi nga ni Miss Mai, yung i-try muna kung pag nag-apply sila kay MX, try muna kung saan sila mapapunta. Pero ang lagi ko lang din sinasabi sa tao ko, kailangan nating minsan wala sa comfort zone natin. Yes. Bakit? Kasi pag wala ka sa comfort zone mo, malayo ka sa kamag-anak mo, malayo sa pamilya mo, makakaipon ka. Tsaka, ibig sabihin, yung pagiging, yung solo ka, or magiging independent ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Doon mo malilearn pati, kung wala ka sa yung comfort zone, yung knowledge na nasa labas. Kasi pag nasa comfort zone ka, nadyan yung nanay, tatay mo, kapatid mo, kasama mo sa bahay. Pag sahod mo, sigurado wala ka sasahurin yan. Yes. Kasi alam nila, bagong sahod ka eh. Anak, wala tayong pambayad ng ganito. Anak, wala tayong ganito. Kuya, pahingin ganito. Yun yung lagi akong sinasabi na mas maganda, lalo sa bago. Ay, di, lagay nyo ako sa malayo. Bakit? Doon kasi ako magle-learn lalo. Kasi lahat yan, magiging magiging learning experience mo. Kasi pag nasa comfort zone ka, okay lang, gumising ako ng maaga kasi ang lapit lang naman ng... Hindi ako gigising ng umaga kahit gumimik ako. Kasi malapit lang naman yung papasok ko. Yung pag malayo ka, lahat yan mawawala sa isip mo. At the same time, ang iisipin mo lagi, ito, independente ako, dapat laging ganito ako. Iba-iba ang thinking ng sana, yung mga bago ngayon, ganun yung thinking, hindi yung, madaling mag-give. Meron niya akong isang, ito totoo lang, yung dating last batch lang, siguro few batch lang, hinanapan namin ng boarding house, nakakuha na ng boarding house, isang sakay lang ng jeep ang pagpasok, kinabukasan umayaw. Sayang na. Diba? Nag-training ka for how many days, tapos Yes. jeep lang ang travel mo, 12 pesos lang, tapos umayaw ka pa, kasi malayo. Sabi ko, walang pupuntahan. Kahit saan pumunta kang trabaho, tas ganun ang attitude mo, hindi ka talaga magtatagal. Yes, tama. Unless na lang nagtayo ka ng sarili mong negosyo. Yes. Diba? Siguro sa akin, sa mga bago, kailangan natin magsakripisyo talaga. Sabi nga nila, sakripisyo. Later on, yung fruits ng sacrifice mo, maaani mo yan eh. Yes. Lalapit at lalapit ka sa ano mo, sa malapit sa'yo, pero pagkakatiwalaan ka pa ng management, bigyan ka ng position. Kasi dito sa MX, ganun yan eh. Once na binigyan ka ng posisyon, ng isang assignment, grab mo. Yes. Kasi it's an opportunity yan eh, para sa ating lahat. Sa MX is walang limit ang position. May balik yan. Kung daling ka sa ganito, okay. Some of our mga leaders ganon, napunta na sa ganitong lugar, na bago makarating sa kanila. Pero na doon, may mga position na sila. They diba? took us as challenge. Challenge talaga siya. Yes. Hindi yung laging sa iyo ka lang. Wala talaga, hindi ka mag-grow. Kahit yung personality mo, hindi talaga siya mag-grow. Saka at the same time, takot kang lumayo. Yes. Diba? Opo. Ako, nasanay ako ng talagang malayo sa pamilya ko. Talagang simula hanggang ngayon, nag-boarding house ako. Talagang siya. Yun. Doon siguro yung
yung maturity. Saka Yes. siguro sa bago, ganun din dapat gawin mo. Ayan din, no? Tamang-tama talaga yung sinabi ni Sir Aldrin na kapag kung ikaw na lang kasi, kung umayaw ka na sa comfort zone mo, dyan mo makikilala ang sarili mo. Correct. At the same time, makapag-ipon ka. At the same time, maalam mo talaga paano maging independent. Kasi tayo mga tao, nasa challenge kasi kapag wala tayo sa comfort zone. And we are gaining or naghahanap talaga tayo kung ano talaga yung mga challenges sa buhay. And sa'yo naman, Sir Kuya Abu? Basta sa akin, isa lang. Lahat naman ng paghihirap at pagsisikap, may ginawa sa tanggap. Wow. Yun lang yun. Kung wala kang pagsisikap at paghihirap sa buhay, wala kang, talagang wala kang ma-achieve sa sarili mo. Yes. Yun lang yun. Pagsisikap, paghihirap, may ginhawa bandang. Oh. Laging ganun. Diba sa atin, ako, matanda na ako, as in, malapit na ako mag-senior, kami ni Semi. Lahat, naghirap muna kami. Bago namin nag-achieve to, nagsakripisyo kami, naghirap muna kami. In the end, yung ginhawa naman, Yes. dumarating sa amin. Yes. Hindi na yung puro paghirap. Kaya sa mga bago, hindi mo na makakamit lahat ng maganda sa buhay mo pag hindi mo pinaghirapan sa baba o sa una pa lang. Yes. Dapat ganun lang. That is a powerful quote na kung wala kang hirap, walang ginhawa. Ayan. So, Yun lang. yan MX community sa ating segment ngayon for today. And maraming salamat po sa inyo Thank you so much. Thank you. sa pagpunta dito. Alam ko naman na masyado kayong busy na pagkatao. And thank you so much sa pagpunta dito sa inyo, sa amin. Thank you. Thank you so much, sir. And alam nyo naman kung gaano ako ka-grateful and kung gaano ka-special itong segment na ito. Kasi I'm just interviewing the 4 individual who stand up 25 years in the company. And thank you so much sa inyo po. Thank you, sir. Thank you. And maraming salamat sa inyo, mga pillars ni Memo Express. At pwede ko ba marinig yung Let's Get Loud? Let's get live! Okay. All right. So thank you so much. Thank you so much sa inyo lahat. Thank you, sir. Ayan. MX Community, maraming salamat sa support ninyo sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, wala po kami dito sa kinakatatayuan namin. And because of you, we are now 25 years in the company. And maraming salamat po sa inyo. Let's talk about again for the next episode. Goodbye for now. Me encanta que le subas el bass, súbele al bass. Me encanta que le subas el, súbele al bass. Me encanta que le subas el bass. Súbele al bass, 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 súbele al bass. Me encanta que le subas el bass, súbele al bass. Me encanta que le subas el, súbele al bass. Me encanta que le subas el bass. Súbele al bass, 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 súbele al bass. Me encanta que le subas el bass, súbele al bass. Me encanta que le subas el, súbele al bass. Me encanta que le subas el bass.